Sa pagpapatuloy ng pag-arangkada ni Mark Magsayo ay tila unti-unti nang nagbunga ang kanyang pinagsikapan. Kapag pangalan ay idinidikit na sa mga superstar ng boxing, hudyat na yan na malapit o nandyan ka na sa level nila. May pusong mandirigma at matapang na Filipino. Kumbaga, lahat ng itapat ay papalagan. Kahit sinong big fish pa yan ay handa niyang sabayan. May rumors na baka umakyat hanggang 130 si Inoue. Kung mangyari yun, game ka ba, Mark? Ikaw yung sasalubong sa kanya. Magkaabang ako doon sa 130. Magkaabang ako doon. Paano na lang kaya kapag itong may 93% knockout ratio na si Tank Davis? Naku po, sobrang nakakatakot to mga brad. Dahil sa 30 laban niya, abay 2 lang ang nakaligtas. He's a complete son of a gun. And not just physically and technically, but mentally. Kinatatakutang knockout artist ng kanyang dibisyon, kaya isa ito sa inaabangan ngayon. Finish him! Ang tanong, may tsansa kaya si Magsayo dito? Can he even survive the round? Oh, no, he's out! He's out! Dalawang eksplosibo at parehong malutong ang bawat kamao. Yung tipong dinig sa buong venue ang lagatok ng suntok. At kapag sa pangatatama, abay night-night ang resulta. Kapag naman tumama sa tagiliran, abay matik, titiklop na parang makahiya. Kita sa reaksyon ng mukha pa lang ang tinamong pinsala. Oh! A huge KO! Magsayo! Ating i-breakdown ang arsenal at iilang teknik ni Magnifico kung paano niya i-execute sa mismong laban. Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Ngayon ay marami tayong boksingero na magagaling at may potensyal. Pero si Magsayo ang masasabing pinaka-eksplosibo pagdating sa hanay ng mga Pilipino. Kapag sinabing explosive ay ito yung pinaghalong raw power at blinding speed ng isang boksingero. Naging testamento ang kanyang mga huling KO para makilala sa buong mundo. Meron rin siyang unpredictable combinations na mahirap hulaan kung saan tatama. Dahil dyan ang depensa ng kalaban ay naiiwan at bigla na lang nilang mararamdaman ang tinamong pinsala. Nakakapanlin lang dahil kung siya ay titignan sa kanyang normal stance ay mukhang mabagal. Ngunit he closes the gap instantly dahil sa angking bilis ng pag-step in at hand speed. Ang feint o sa Tagalog ay pagkukunwari ay isang teknik na ginagamit para malinlang ang kalaban. Marahil least expected ito ng maraming boxing fans na ito'y parte ng arsenal ni Magsayo. Pero alam niyo ba na 3 sa 5 uri ng feints ay ginagamit niya? Nariyan ang halfway punch, bending the knees at forward step bilang mga feints na kanyang nakasanayan. Ang halfway punch ay isang uri ng feint para kunyaring susuntok gamit ang isang kamay para dumepensa ang target, ngunit sa kalagitnaan ay babawiin ng attacker sabay titira ang kabilang kamao. Bending the knees ay isa rin sa 5 uri ng feint. Agad nag-react ang kalaban kaya itinaas niya ang kanyang depensa. Isa na namang feint at muli na namang nag-high guard ang kalaban. Inasahan ni Diaz na sa pangatlong pagkakataon ay gagawin uli yun ni Magsayo kaya tiniming niya ang kanyang jab. At ayun na nga, yumuko ulit si Magsayo, ngunit isa na itong setup para sa isang counter right cross. Sabay sinundan ng isang lead hand uppercut ang gulat na kalaban. Kaya nagresulta sa early round knockdown. Narito ang replay. Isa pang uri ng feint ay ang tinatawag na forward step na madalas ginagamit ni Magsayo. Ito yung mag-aastang atake para mag-react o mapilitang dumepensa ang kalaban. At sa tuluyang pag-atake ni Mark, pagkatapos ng feint ay umapak siya sa labas ng lead foot ni Hermosillo o ito yung tinatawag na lead foot dominance between orthodox versus southpaw matchup, kung saan nakakagawa ng angle ang attacker habang ang kalaban ay walang tsansang makapag-counter. Ang tanging magagawa na lang ng defender ay yumuko o umatras.
At sa pagyuko o pag-atras ng kalaban ay pwedeng sundan ng panibagong atake. Kung inyong natatandaan, ganito rin ang nangyari sa Casimero versus Tete. Nag-feint si Casimero at ito naman ang tinatawag na distraction jab. Sabay biglang umapak ang orthodox na si Casimero sa labas ng lead foot ng southpaw na si Tete. Yumuko rin dito si Tete kaso nga lang na-anticipate na to ni Casimero kaya tiniming niya ang kanyang tempo shot. Sa loob lamang ng 3 rounds ay agad nakapag-adya si Cuadro Alas kung papaano tapusin ang matangkad at nooy kampyon. Si Magsayo ay isang reactive fighter. Kapag ang kalaban ay titira ay tiyak may return fire siyang nakahanda. Kaya counter punches ang pangatlo sa ating listahan. Gaya nga ng nasabi natin sa mga nakaraang video, ang counter ang isa sa pinakasatisfying at malakas magbigay ng puntos, lalo na kung malinis na naipatama. Ang isang matalinong counter puncher can predict or read the opponent's rhythm. Ang madalas na ginagawa ni Magsayo to score a counter ay tuwing titira ng jab ang kalaban, sabay head slip, then counter. Kung southpaw ang kalaban ay gumagamit siya ng left hook to land his counter. Hinahaluan pa nga niya ng in and out movement to prevent counter potential mula sa kalaban. Sabay step in para muling umatake. Astig, di ba? Ang isang high-level counter puncher ay kayang mag-counter sa counter ng kalaban. Sa frame na to ay tinaas ni Russell ang kanyang depensa, subalit iniwan niyang bukas para i-bait si Magsayo. Kumagat si Magsayo sa pain at hindi tumama ang jab niya, kaya agad ikinasa ni Russell ang kanyang counter. Ngunit agad nakapag-react si Mark sa inihaing patibong, kaya nag-counter rin siya laban sa counter ni Russell at kitang ito ay tumama. Sa buong arsenal ni Magsayo, masasabi na ang counter punches niya ang pinaka-reliable at efficient kung usapang puntusan. Ang pang-apat na effective offense na ginagamit ni Magsayo ay uppercut. Alam niyo ba na ang kanyang mga counter uppercut ang isa sa nagpahirap kay Gary Russell in the early rounds? Level change o pagyuko ang madalas gamitin ni Russell as his defensive tactics to avoid Magsayo's combination. At uppercut ang deadly weapon kontra sa yumuyukong kalaban, kaya ito ang naging early adjustment ni Magsayo. Tuwing susugod at magja-jab si Russell ay nakahanda na ang uppercut ng ating pambato. Effective rin ito kontra sa naka-high guard na kalaban dahil hindi natatakpan ang buong katawan. Mapa-left straight man yan, ay uppercut ang naging solusyon dyan. Hinahaluan rin niya ng head slip, then uppercut to the body. Kung hindi man pang counter, ay siniset up niya ang uppercut sa likod ng jab. Gaya ng lagi nating sinasabi, uppercut ang isa sa pinakadelikadong suntok. Mahirap ipatama lalo na kapag kontra sa mga outboxer, ngunit ito'y holy grail kontra sa mga in-fighter. Itong uppercut pa nga siguro ang maaaring isa sa naging sanhi kaya na-trigger ang injury ni Russell. And we all know the story. Dahil useless na ang kanang braso, ito ang naging umpisa ng kanyang pagtatapos bilang kampyon via majority decision. Maliban sa uppercut, ang right straight din ang isa sa pinakadelikadong suntok na maaaring tumama. Binansagang southpaw killer dahil marami na ang kaliweteng tumiklop dito, gaya ng nangyari sa ating pambansang kamao. At sa laban ni Magsayo kontra sa isang southpaw gaya ni Hermosillo ay ilang beses din itong kumonekta. Mas effective itong nagagamit ni Mark bilang pang-counter. Minsan sinasamahan niya ng lateral movement to create an angle for his right hand. Nakakapaminsala rin tuwing magpapaulan siya ng kombinasyon kontra sa naka-high guard o umaatras na kalaban. Madalas rin gumamit ng lead hook si Magsayo kontra sa laging nakadepensang kalaban. Minsan ginagawa niya ito pang setup to land his money punch, right straight. At may mga pagkakataon rin gumagamit siya ng consecutive lead hooks para piliting makalusot sa depensa. Hindi lang pa nga ang target, kundi hinahaluan rin niya ng body shots to add some flavor. Total na banggit natin ng body shots ay isa rin ito sa mga notable niyang opensa. Mga tira sa bodega ang isa sa pangontrang game plan para mawala ng hangin ang mga boksingerong magalaw sa lona. Tumitira rin siya gamit ang tinatawag na shovel hooks.
Isang hybrid na hook at uppercut in a 45-degree angle para punteryahin ang ribs at atay ng kalaban. Isa sa kilalang gumagamit ng shovel hooks ay ang Japanese monster Naoya Inoue. At syempre hindi mawawala ang grit and determination, kumbaga ang puso sa laban. Noong mga unang laban ay easy work lang dahil sa sobra niyang dominante. Unang nasubukan na ang tatag kontra kay Chris Avalos noon pang 2016 kung kailan siya unang bumagsak. Tumayo at bumawi para tapusin ang nooy dumayo lang dito sa Pinas. Nasubukan rin kontra kay Rigoberto Hermosillo at Julio Ceja, mga dugong Mexicano na kilala rin sa kanilang tibay at puso. Kaya worth to mention ang kanyang grit and determination para lampasan kahit anong balakid man. At ang panguli ay bonus para sa inyo o magsisilbing teaser na rin para sa mga susunod na videos. Si Vasily Lomachenko ang nagpauso ng Matrix Shuffle. Ito ay pinaghalong shuffle at pivot, kung saan biglang mag-aala Matrix ang aatake dahil sa bilis ng pag-shuffle sa blind spot ng kalaban to create an angle. May mga ilang pagkakataong ginamit rin ito ng ating pambato, kaya abangan nyo yan sa mga susunod pa nating video. Talagang grabe ang dalang kargada nitong tinaguriang Magnifico Mark. Magsayo, mabilis at laging alerto, kaya ang mga counter niya ay sobrang delikado. Hindi lang lakas, kundi natural na sa kanya ang talino at diskarte sa ibabaw ng lona. Isang suntok, tulog, yan ang madalas na senaryo.